Dumako na po tayo mga karayuma dito po sa ating expose ni Pebbles Talakera. Oh, ito na po ang expose ni Pebbles, mga karayuma. Oh. Mga ganun itong monitor ko. Oh, ito muna. Ay! Hindi ako kakayanin ng administrasyon kasi ang... Ba't naging Jiggy Barra to? Lahat. Ano daw? Di kayo kakayanin ng administrasyon kasi ang... Ano daw? Ang ano? Huge! Ano yun? Utangin na ka, Jiggy Barra, sumingit ka ba? Yung huge, hindi mo alam! Aray ko! Hindi kayo kakayari ng administrasyon kasi hugi kayo. Bobo! Putik ko, nasingit ko na naman to. Tingnan nyo naman po, ito pala yung Banateros. So, pakinggan nyo ah. Hindi ako kakayanin ng administrasyon kasi ang hug nyo... Oh, ang hug nyo pala eh. Hug, hug! Aray ko! Aray ko! Putang inan tong balate at balatain na to. Hindi ako kakayanin ng administrasyon kasi hug, hug! Huge! Aray ko! Putang ina ka, bobo ka talaga eh. Huge yun! Lahat. Ano daw? Di kayo kakayanin ng administrasyon kasi ang... Ano daw? Ang ano? Huge! Ano yun? Snow pakil. Malaki! Ah, okay. Putang ina mo, huge, malaki daw! Bobo! Bobo ka talaga eh. Nasama ka, ito pa yung pipindutin ko yan. O ayan, sasagutin na natin yung tinanong ko kagabi sa Facebook na bago ako matulog, nag-iwan ako ng question na sabi ko pagising ko ng umaga, gusto ko makita yung sagot, and sure ako natatawa ako sa mga comments ng mga sasagot dun sa tanong ko na Oh, bakit ipinasa na ni Sarah yung responsibilidad kay Hanilet sa kaso ni Digong na inlist na si Kaufman, di ba? After inlist si Kaufman, kay Hanilet na ipinasa yung responsibilidad pati paghahanap sa bagong lawyer. Samantalang nung time na nakulong si Digong, pinaban ni Sarah si Hanilet dumalaw. oh. So yung mga after nung mga nakaraang pagpunta ni Sarah sa laging nasa Netherlands si Sarah sa Dahig, hindi niyo makikita si Hanilet. Oh. Ang makikita niyo doon, Wala nga si Anilet doon, mga kababayan. Di ba sabi ko sa inyo? Wala si Anilet. Nandun lang si Alputera, si Jassy. Binibembang ni Digong. Bembang me. Bembang you. We will make a family and with Aray ko! Di ba? Wala si Hanilet doon. Si Hanilet nasa piling ni Philip Screwdriver. Di ba? Si Hanilet nasa ibang piling, pini-Philip Screw siya. Na ganun. Na ganun si Hanilet ni Philip Screw eh. Na ganun. Di ba? Oh. Okay, diretso. si Sarah si Hanilet dumalaw. Oh. So yung mga after nung mga nakaraang pagpunta ni Sarah sa laging nasa Netherlands si Sarah sa Dahig, hindi niyo makikita si Hanilet. Ang makikita niyo doon, mas pinaboran pa ni Sarah yung ibang kabit. Oh. Si Girlie, si Jasmine Egan. Oh, si Alpotera, Jasmine. Si Girlie. Di ba? Nakapunta rin si Girlie doon. Nandun rin si Alpotera.
Nabidyoan niya pa si Digong ng hubot-hubad. Hubot-hubad, labas bayag. Di ba? Hubot-hubad, labas bayag eh. Aray ko. Diba? Sila yung nagpupunta. Ah. Alam niyo ba na lahat ng babae na yan ay iniwanan ng pera ni Digong? Ooh. Ano, ibang klase pala si Digong, no? Ibang klase, lahat ng babae, no? Iniwanan ng pera. Di ba? Aray ko. Lupet. Ah. Lalo na yung si Jasmine Egan. Ang daming perang iniwan dyan. Oh, Alpotera! Alpotera! Sa pool! Oh, sa pool! Habig sa inyo, dahil pong pera ni Alpotera, eh. Kaya nga po 500,000 isang vlogger. Dahil pera po. Oh. Dapat nga kini-question yan eh. Questionin niyo yan. Sa totoo lang. Mm. So eto na. Bago mahuli si Digong, Oh. kasama si Hanilet, saka si Kitty. Yung meron pa silang rally, di ba? Kaya sila nandun, inilipat na ni Digong ang mga pera niya sa Hong Kong. Oh, yan yung sinasabi ko sa inyo. Diba? Ah, yan ang sinasabi ko sa inyo. Nung umalis si Digong, lahat dala-dala niya po. Umalis si Digong kasi nga, nung may nagtimbre sa kanya, may warrant of arrest siya, lahat dala-dala niya. Desidido na siya, kala niya, itatago siya ni Xi Jinping. Aray ko. Di ba? Akala niya itatago siya ni Xi Jinping. Oh, akala niya sago siya ni Xi Jinping eh. Eh, hindi. Hindi siya pinagbigyan ni Xi Jinping. Sabi ni Xi Jinping, who you? Who you? Sabi ni Xi Jinping sa kanya, who you? Aray ko. Hmm. Na nakadeposito sa Hong Kong, Hmm. di ba? The money laundering sa pangalan ni Kitty at ni Hanilet. Oy! Nasa kanila ang kayamanan ni Digong. Yun yung susi na sinasabi sa The Hague, sa ICC. Yung sinasabing na freeze na pera sa ICC, wala yon. Barya lang yun. Barya-barya lang yun. Yung talagang maraming pera, ang merong access nun ay si Hanilet dahil sa kanya nakapangalan. Sabi ko sa inyo eh. Tingnan mo po eto pa. Kung mapapansin nyo po, kung mapapansin nyo po, di ba, dati si Sara po may sagot. Di ba? Si Sara po ang may sagot dito sa abogado ni Kapman. Ngayon po, binigay na kay Hanilet. Kasi nga po, ang tawag dito, si Hanilet po, wala pong iniintindi. Wala pong iniintindi. Nag-away-away po sila. Nag-away-away sila eh. Away-away sila. Walang iniintindi. Tapos nakikita pa ni Sara Duterte, Kitty Duterte, nakipaglaplapan sa Boracay. Aray ko. Wala. Sarap buhay. Diba? Nag-trending yun, diba? Kitty Duterte, nakipaglaplapan sa Boracay. Ang sarap ng buhay nila. Aray ko. Tapos, gaya nga po ng binigyan ko kayo ng reaksyon, na si Hanilet po, last December, nireact po natin, at bigla nilang dinilit yung video, nagbukas sila ng KFC at Mang Inasal. Nakakulong si Digong last December lang po, 2025. Imbis na mamblema sila, mga kababayan imbis na mamblema sila sa pera dahil 150 million kada buwan Hindi po nila inintindi. Dahil po, si Sara pa ang gumagastos noon. At ngayon, naiipit na po si Sara Duterte at talagang hilong-talilong na si Sara kung paano niya itatago ang iba't ibang pera niya. Binitawan niya si Kapman. At si Hanilet na po ang may sagot. Kasi nakikita ni Sara Duterte na ang sarap ng buhay niyo. Yung anak mo nakipaglaplapan sa Boracay. Tapos ikaw naman, Hanilet, ang dami po pong tinatayo ni Hanilet na negosyo. Ang dami po na negosyo tinatayo ni Hanilet sa Davao. Oh. Parang wala pong iniintindi. Kaya nagkatalo-talo po.
At dumating nga yung point, mga karayuma, na, ayun na, may nagsabi kay Duterte, kay Baste, ay kay Sara, kay Baste, kay Pulong, na may pera na inayos si Digong sa Hong Kong at binigay kay Hanilet. Diyan na po nag-umpisa ang sigolot ng mga hayop ng mga demonyong Duterte. Aray ko. Na hanggang ngayon po, mga kababayan, na hanggang ngayon po, pilit na ay, hanggang ngayon po, tuloy-tuloy pa nilang pinagtatalunan. Dahil, tandaan po natin, mga kababayan, hindi rin makaobra si Sara dito kay Hanilet. Bakit naman kamo? Kasi po, nung nasa Hong Kong po si Digong, hindi po dapat uuwi yan. Hindi po dapat uuwi. Pinauwi nila Sara Duterte yan. Wala po dapat talaga si Digong sa ICC kung sakasakali. Kasi pwede siyang tumawid sa iba't iba eh. Kaso pinauwi ni Sara Duterte. Pinauwi po ni Sara Duterte kasi kailangan daw kailangan daw ni Sara ang tatay niya, wala daw magiging mukha ng mga Duterte, hindi niya pa daw kaya. Paano naman daw yung parang sinabi niya na bakit pag ako na ang magtatakbo? Kasi gusto ni Sara tumakbo na eh. Gusto ni Sara tumakbo na eh. Parang wala daw suporta. Suportahan daw yung pagtakbo niya, magdedeklara na raw siya. Ayan. Aray ko. Aray ko. Diba? Tama. Tapos papalabasin nila. Pinapalabas doon, tingnan nyo, magaling talaga si Digong eh. Pinapalabas nyo ron, tama si Your Filipina page, pinalabas lang nila yung rally. Front lang yung rally yun sa KOJC Hong Kong. Front lang po yun. Front lang po yun. Kunyari may rally. Pero patakas na si Digong noon. Eh hindi niya nga alam, ayon kay General Torre, di ba? 6 hanggang 10 agent ang pinasunod ni General Torre doon. 6 hanggang 10 agent na may mga pictures po na si Digong pumasok pa sa isang mamahaling hotel sa Hong Kong na nakipagkita po siya sa representative ni Xi Jinping. Nakipagkita pa si Digong sa isang mamahaling hotel ayon sa agent sa representative ni Xi Jinping na nakikipag-usap para itago si Digong. Kaso, tablado. Aray ko. So, wala po nagawa si Digong. So, ang gusto niya, tumago sa ibang bansa. Eto naman Sara Duterte, tumatawag. Tumatawag Sara Duterte. Ano ka ba, matanda ka? Hindi po yung akala niyo tawag ni Sara Duterte, mga kababayan? Hello, papa. Hello, papa. Hindi ganon. Hello, dada. Hindi ganon. Katulad kay Kitty. Dada, hindi. Si Sara po. Ano ka ba, matanda ka? Ganon. Ganon po, mga kababayan. Ano ka ba, matanda ka? Kailan ka ba uuwi dito? Pag ako ang humingi ng pabor sa'yo, malabnaw ang pakikitungo. Ganon ganon. Kaya umuwi si Digong eh. Uwi siya. Pag uwi niya, kasi nga si Digong narinig sabi, pag si Sara nagsalita sa kanya, natataranta siya. Aray ko. Diba? Pag si Sara nagsalita sa kanya, natataranta siya. Kaya umuwi si Digong eh. Akala ni Digong, makakatuntong pa siya sa Kala niya makakatuntong. Sabi nung agent ni General Torre, yung flight details tinimbre na. Tapos ang ginawa pa po ni Digong, ang ginawa niya po, nag-book pa sila ng maraming booking, Davao. Lahat binukan nila.
para hindi mahuli kung saan siya bababa. Diba? Binok niya po, ang daming binok. May binok, di ba? Kaya nga nandun sa Davao, nagpakita sila. Binok niya sa Davao, binok niya sa Terminal 3, binok niya sa ano, para hindi malaman kung saan siya bababa. Kasi wala siya magawa, kasi pinapaluwas siya ni Sara eh. Eh hindi niya alam, bobo talaga si Digong. May kasama siyang agent, tanga eh. Aray ko. Ganun ka, tanga eh. Matalino man ang matching ha. Matalino man ang matching, naiisaan din. Nag-book siya sa marami, hindi niya alam, may kasama siyang agent eh. Tanga rin eh. Kahit saan ka mag-book, pauwi, ha? May kasama kang agent, alam ng agent kung saan ka bababa, tanga. Aray ko. Yun. Sa pool, mga karayuma. Sa pool. Huling-huli. Hindi nga, nakatuntong na lang ang lupa ng Pilipinas nung ililipat na eh. Diba? Kasi nga po, yun ang hindi matanggap ng mga DDS. Natatanga-tanga si Digong. Na, kahit mag-book ka pa uwi, kahit pinauwi siya ni Sara, kahit sa Davao ka uwi, sa Cebu ka nag-book, ang dami, Davao, Cebu, ang daming binok ni Digong pa uwi eh. Para hindi siya ma-detect, pero hindi niya alam yung agent na kasunod na. Sabi ni kay General Torres, Sir, positive, bababa ng Terminal 3. Yun, nag-ready na sila. Pre-practice nila yun eh. Pre-practice nila yun eh, ng pag-aresto kay Digong. Ayun. Nahuli na. Hindi alam ni Digong na hindi na siya makakatungtong ng Pilipinas. Sa pool. Aray ko. Diretso. Yung susi na yan. So, ibinigay na sa kanya Oh. yung responsibilidad. Yung binigay po kay Anilet, yung para siyang Swiss bank, yung susi, yung ganon. Binigay kay Anilet. Sa kaso ni Digong sa pagbabayad ng mga lawyers dahil si Sara ay naubusan na at si Hanlet, na kay Hanlet ang kayamanan. Kaya naman biglang super close na naman sila kay Kitty. 'Di ba? Yan po ang totoong istorya na yung susi. Parang the key is the key. O 'di ba? Ang susi ay yung susi. Hindi nakuha ni Sara yung access dahil nakapangalan kay Hanlet yung iniwang kayamanan ni Digong. Ito naman kasi si Sara, okray din. Dapat pinakasimahan mo yung tao. Yes. Di ba? Sa totoo lang, hindi ko pinagtatanggol to Doon tayo sa totoo. Sa totoo lang, mas may karapatan si Hanlet kaysa kay Jasmine Egan. Saka dun sa, sino ba yun? Si Alpotera, si Girly. Yung dating reporter ng ABS-CBN. Siya kasi nag-alaga kay Duterte. Yun. Ayaw mo lang kasi, buti lang nangyari yung ayaw mo kay Hanlet. Nagkagulo-gulo kayong lahat. Grabe yan. Noon pa lang po. Yung kinukwento ko sa inyo, legit source po yun. Tiga Davao nagkwento. Abogado mismo ni Digong. Grabe po, walang yain ni Sara si Anilet. Binigyan ng kotse ni Digong. Binaseball bat. Talagang sinira po ng baseball bat. Ganun po kawalang ya si Sara. Aray ko. Ganun po kawalang ya si Sara. Talagang walang ya kung walang ya po. Bagong kotse, binigay ni Digong eh. Eh si Sara, naturugan ni Sara, nagpabili ng baseball bat sa mall. Pagdating, putik, pinagbe-baseball bat ni Sara, walang tinira. Gulong lang yata tinira eh. Gulong lang tinira. Isang beses lang daw nasakyan ni Anilet. Nung binigay ni Digong, ini-start lang. Tapos pag-start, kinabukasan, sinira na ni Sara. Ganon. Aray ko. Ganon po kawalang ya si Sara, mga kababayan. Ganon po kawalang ya yan. Kaya kung gusto nyo maging presidente yan, nako, yung iniiwasan nating gera ay putek. Eto na. Yung iniiwasan nating gera-gera, nako,
Kay Sara mangyayari yan pag yan naging presidente. Aray ko. Ganun po lahat ng binibigay. Kaya po, nasanay po sila Hanilet. Ayan po Kaya po nasanay sila Hanilet na magsikreto. Dinadaan nila sa bagay. Kaya makikita mo sila, dinadaan nila sa bagay, sa personal, pasikreto, buwibili sila ng gasolinahan, pasikreto. Kasi nga, inaano po ni Sara, pinupolitika ni Sara. Ayan yung tatlong magkakapatid, pinupolitika nila. Selos na selos sila. Kay Bongo nga lang Kay Bongo lang, galit na yan Kay Bongo, dahil bakit daw kailangan pa si Bongo para makapasok sila sa Malacanang? Hindi sila papasukin sa Malacanang Tingnan nyo, may mga event ba na nandun sila Sara Duterte sa Malacanang? Inauguration lang ng tatay niya, yun lang. Mapipili mo lang na nandun sila sa Malacanang. Galit na galit sila kasi hindi nila masikmuras na kailangan pa nilang dumaan kay Bongo bago sila makapasok ng Malacanang. Aray ko. Laki ng galit kay Bongo niyan, kaya nga humugot si nakakuha ng hugot si Baste, di ba? Bongo! Di ba? Ano ka ba, Bongo? Ginagano ni Bastian. May hugot sila Aray ko. Kaya kung yan uli magiging natin, tama na yung isang beses, pero yan na naman po, sa gulo ng pamilya niyan, ang aayusin lang po nila, pamilya nila. Ang aayusin niya pag naging presidente yan, pamilya lang nila. Sabi mong ayusin ang Pilipino, huwag kayong umasa. Aray ko. Diretso. Diba? Chururut. Alam niyo na yung sagot ngayon. I woke up like this. Diyos ko, ba't ang fresh ko ba? Naiinis ako. Alam mo naman talaga yung mga sasabi ng pangit ako. Maganda naman sila. Lalo na yung Ludovica ba yun? Yung parang naapakan yung mukha ng mga tao. Parang yung mga nagtakbo yung mga tao, tapos natapakan yung mukha niya. Ay, yung mga tumatakbo naka-heels. Nagkaroon siya ng butas-butasan. Kaya naman dikit-dikit si Ipe kay Hanilet kasi akala niya makakakuha siya ng pera. Eh, ang dating jowa niya, kolektor sa Cebu. Aray ko. Sa BOC, nagrinig kay Bongo. Ay, sige na babay, chururut to sa ko. Di ba? Di ba? Yan. Yan po, mga kababayan. Ang tagong yaman ni Digong na kay Hanilet na. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kababayan, panahon ni Duterte, ni Digong na nakakulong. Si Hanilet, walang problema, mga kababayan, nakapagpatayo ng KFC. Nakapagpatayo ng Mang Inasal. Saan ka makakita ng ganon? Diba? Meron pa mga ibang negosyo na hindi naka-broadcast pero nahuli natin, nakapagpatayo yan. Sa NCCC Mall sa Davao. Legit. Pinakita ko sa inyo yan. Pero mo, oras di peligro kayo, di problema. May problema kayo, nakapagpatayo. Dahil nakihanilit po. At nung nalaman ni Sara yan, agad-agad, di ba? Sinusuyo nila Sinusuyo nila si Digong Nagpapakita sila doon para isang mabuting anak na makaparte-parte ng pera. Sinusuyo nila ganito, Papa, mahal na kita kahit dati minumura lang kita harap-harapan. Wala. Hindi nabigyan ng reward. At nung nalaman ni Sara na wala na yung pera, asan? Binigay na kay Hanilet. Binitawang kagad si Kapman. Kasi ginawa niya po, ang gustong gawin ni Sara, gawin niyang tulay si Kapman. Nagigets nyo? Ako nagbabayad ng abogado mo, baka naman sa akin mo yung natatagong ninakaw na pera natin. Nagigets nyo? Nagigets nyo? Diba? Oo nga naman. Siya nagbabayad ng abogado na 150 million. Baka ibigay ni Digong sa kanya yung natatagong pera. Kaso hindi.
Hindi binigay kay Sarah kaya agad-agad sibak si Capman.